Mayong hapon. So atong ipadayon ang atong giving nga series, and the title of this message is What Should We Give? Unsa may pwede natong ihatag sa Ginoo? Kay kung mayon taghatag, ang ato na yung maunahuna, kwarta. Unya, ang katong mga way kwarta, murag mauwaw sa iyang giving. Ang katong mga naay kwarta, maghinambog sa iyang giving. So dapat dili ta mo abot ana nga point sa kinabuhi nato mga kaigsunan. So let's begin aning what should we give. Unsa magiangay ikahatag nato? And kani nga message mga kaigsunan, wala gyud usa nato diri nga dili pwede mo give. Kani atong i-learn this afternoon. Everybody should learn to give this. Kani atong isgutan karon nga 5 ka buok. Ready na ta? 5 ka buok. But atong i-learn before we give, we must always remember that we ourselves have been purchased by God with Christ's blood and we belong to Him. Hinumduman yun na nato mga kaigsunan nga usa ka adlaw sa atong kinabuhi palitan ni Kristo o kita dili na maoy tag-iya sa atong kaugalingon. Alright? Before we continue, let's all stand. Bagampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you will bless us once again with your wisdom. Allow us, O God, to enjoy your message. Help each and every one, Lord, to be excited upon listening. And I pray, dear God, that you will use me, empower me this afternoon to deliver your message, Lord, according to your will. I need your power. I need your wisdom. I need you to use me, O God, this afternoon. Please do for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So sa di pa kamuhatag og monetary, og anything nga pwede nimong ihatag mga kaigsunan, mubalik usa ka sa paghinuklog, kinsa ka. Kang kinsa man ka. So sa kadlaw sa itong kinabuhi, Jesus Christ died and saved us. Nagigamit ang iyang hamiling dugo to cleanse us and to make us worthy for His salvation. Gilimpyuhan ta si Ginoo, ug karon naa na ta sa point mga kaigsunan in the service of the Lord. So unsa may angay natong hinumduman in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, naadiri sulti sa Bible mga igsoon nga unsa may angay natong buhaton, unsa may angay natong hunahunaon pirmi sa atong kinabuhi. Verses 19 to 20, the Bible says, "What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?" Nganong nga labdon man nimo imong ulo unsay angay nimong buhaton? Nganong labdon man nimo imong ulo kung unsaon nimo ang imong kinabuhi? Itugyan as Ginoo. Wa ba ka masayod? Nganong maggaigahi magyapon ka? Nganong di magkamusunod? Nganong di magkamusalig sa Ginoo? Ingon ang Bible, "Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost?" Gipuy-an na ka sa balaang espiritu. Unya nangingon diri nga naa diha nimo ha, which is in you. Klaro kay nangingon sa Bible. Pasabot na which is in you, wala ni pasabot nga na in you. Naa diha nimo nagpuyo. Unya din na nimo na acquire which ye have of God. Naangko nimo gikan sa Ginoo ang balang espiritu. Unya nangingon ang Bible mga kaigsunan, and ye are not your own. Hello? Dili nakaimo. Wala na, dili na ikitag-iya sa imong kaugalingon. Subot sabton mga kaigsunan, karon kay di naman kita tag-iya sa atong kaugalingon, magsita pangutana sa Ginoo, Lord, unsa may angay na kong buhaton? Lord, unsa may angay na kong ihatag? Lord, unsa may angay na kong iserbisyo nimo? Magpangutan na ta. Kay masipyat man gyud ta. Unya
kuan kay na, insulto kay na sa tag-iya nato mga igsoon that we are trying to do something for Him, pero wala niya na-accepted. Kay nga naman, dili niya gusto. So nganong naiya man ta sa Ginoo? Ingon diri sa verse number 20, for ye are bought with a price. Gipalit ka sa usa ka bili. So sa may angin natong buhaton, therefore, glorify God in your body and in your spirit, kag kinsa man na, which are God's. O klaro na ito sabot, ang imong body o spirit, dili Ginoo. Apostol P.S. man. Hello? Iya. Ang imong body, ang imong spirit, iya sa Ginoo. Mao na ang atong misyon is to glorify God. O karon, unsa man nga mga giving nga pwede natong ihatag sa Ginoo nga makapag-glorify sa Ginoo. So i-erase sana sa inyong unahuna mga kaigsunan kanang puros na lang kwarta. Number 1, give ourselves wholly to the things of God. Give ourselves wholly to the things of God. Tibuok yun ba? Lord, imo ni. Imo na ni ang akong kinabuhi. Imo na ni ang akong panahon. O diha palang daan. Kay mo nganong ang atong giving, nga monetary giving, unaccepted by God because diri pa lang, sangit na ta. We cannot bribe the Lord to have a good life. We cannot bribe the Lord that He will open the windows of heaven and pour out a blessing to us. We cannot do that kung wala nato nahatag first ang atong kaugalingon holy unto the Lord. Di ni mahitabo ang iyang gi-promise nato. In 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. Verse number 15. Ingon's Bible, meditate upon these things. Meditate upon these things. Are you listening? Unsa man na? Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Dili nimo pwede i-manipulate ang blessing. Makita na sa mga tao. Dili nimo pwede ilaron ang mga tao nga magpakaron ingnon ka nga wa kay problema, magpakaaron ingnon ka nga dato ka aning kalibutan na mga kaigsunan kay dunay literal nga dato. Giingnan sa Ginoo, dato ka sa imong pananaw, tinuod na kay kabtangan, pero sa akong tan-aw nimo, pobre ka. Nga naman, wala nimo nahatag ang imong kaugalingon sa Ginoo. Our life is no longer abiding in material things. We should abide upon the things of the Lord. Diha nato ihatag atong kaugalingon, mo na meditate on these things. Give thyself wholly unto them. Unsa man na, asa man nimo ihatag ngadto sa mga tudlo sa Ginoo, ngadto sa pulong sa Ginoo. Mo na ningon sa verse 13, till I come, give attendance to reading. Give attendance to reading. Not only that, meditate upon these things. Give thyself wholly to the Word of God. So is that how you treat the Bible? Is that how you treat yourself? Imo bang gibutang ang imong kaugalingon holy diha sa pulong sa Ginoo? Kay maunay maghatag sa imong kalampusan. That thy profiting may appear to all. Everybody want to profit. Pero nganong dili man tanan nakaangkon ana nga nakaginansya ka. Hello? Sa ako nang gingon mga kaigsunan, magtanaw ang tao nimo sa dangi panalanginan ka, maghimaya sila sa Ginoo. Ninduta gyud Ginoo sa kinabuhi anin tawhana. Dili sila mo believe nimo kay may laki ka. They could see God in you.
Kay ang imong pamaagi na agid sa pulong sa Ginoo. Dili nimo itugot ang imong kaugalingon nga maintanggod ka atong mga binuhatan sa kalibutan, though it promises a lot of money, but it doesn't belong to the will of God. Maklaro man na nato kung naghatag ta sa atong kaugalingon tinud-anay gyud sa pulong sa Ginoo, makaibaw ta asay bawal, makaibaw ta nga di ta pwede diha, manghawa ta muhunong ta ani kay di na pwede diha. Tanawa mga Kristiyano nga sumok atong mga pamaagis kalibutan nga pagkahuman nagbasol sila. Could you imagine you have given your time to that particular resources, unya pagkahuman wa di ito siya sumpay ngadto sa kalampusan? So naghatag ka sa imong kinabuhi for nothing. Naghatag ka sa imong panahon nga nausik lang siya. Wa siya kalabutan gyud sa imong kinabuhi. Wa kaabot ngadto sa imong mga anak. Kay sultihan ta mo, ang tinuod nga panalangin sa Ginoo ma-inherit sa imong mga anak. And so therefore I conclude, job is not part of it. Bisag unsa pa kadako imong ranggo, di ka na maiya sa imong anak. Manager ka sa usa ka kompanya, ay kung igna nga imong anak ini kamatay na ko sira, akong anak puli sa akong posisyon na, di pwede na. Buhi ka pa, nanay mo puli nimo. Dili na siya ma-inherit. Mo na nga magmatata mga kaigsunan sa kamatuoran. In 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. Dapat mailhan nato kung say para ato ba. Tanawa sa 2 Corinthians chapter 8, 3-5, and then luksuta sa verse number 12, atong katunon ang Macedonian church again. In verse number 3, the Bible says, "For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves." Wa sila sa abundansya nga kinabuhi. Ang Church of Macedonia, pero nakita ni Apostle Paul, ningon si Apostle Paul, ako witness jud ko nga sila beyond their power. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. It was verse number 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. Look at verse number 5. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Okay, na mga Kristohanon, nga naingon, Pastor, ako na mga gihatag sa Ginoo akong kinabuhi. Wala giti ka makit, Brad. Once you give yourself to the Lord, you have also given yourself to the man of God. May lang kabingon nga gihatag na akong kinabuhi sa Ginoo pero di gyud ka masugo sa simbahan. Nahimo kang babag sa dagan sa simbahan. Dili gani ka kasimba. How can you say you have given your life to the Lord? Nga hasta ang pagsimba, dili nimo na mabuhat. Don't you know that your presence here is encouraging the man of God? Ang paglingkod pa lang nimo diha, nga wa ka nagduka. Kadakong encouragement, ana. Pero naalagi ka diha, pero pirti mang dungoy-dungoy nagminanok magka. Okay na ng mata manukon, kay cute. Pero kanang tao nga manukon, tao yun ba? Silag tuka. Sa manok, tuka na. Sa tao, duka. Diferensya lang siya gamay. No? Di na maka-encourage, oy. Unya, may yung kagihatag ni may imong kaugalingon sa Ginoo, dapat gihatag sad na nimo sa tao sa Ginoo. Mo na'y tinuod nga naghatag. Dapat kung imong gi-consider nga ang imong kaugalingon gihatag nimo sa Ginoo, dili ka bugat sa pastor. Di ka mahimong problema. You will never say anything bad against your pastor. Kung tinuod ka nga naghatag sa imong kaugalingon sa Ginoo. Muna wa mag-expect si Apostle Paul, mga kaigsunan, wa mi nag-expect. Kay among nakita, gihatag nila ilang kaugalingon sa Ginoo, wa lang diha, and unto us by the will of God.
Mo na ako careful pug ko sa pagsugo ninyo, dapat naara gyud sa pulong sa Ginoo. Amen. Mo na di gyud ko pwede mosugo for personal consumption. Di ko pwede mo ingon ninyo at tumus balay ha panglimpyo mo. Di ko pwede mo ingon anak kay dapat ang akong pagsugo ninyo nga mga sundalo sa Ginoo kana lang para sa Ginoo, dili para sa ako. By the will of God. Piting klaro ha eh? Ako inyong pastor, mo'y nag-manage ninyo how to become a good servant of the Lord. But I cannot use you para sa akong kaugalingon nga kagustuhan. Bawal na mga igsoon. Gibuhat na sa uban, pasagdi sila. In verse number 12, the Bible says, "For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not." Ang paghatag, naan na nimo, daan. Ayaw ihatag ka nang wala nimo. According to what you have. So karon atong klarohon, unsa man gyud klaro pastor nga naa na nato daan? Number 1, unsa man? Time. Nakay time? Kisay may time dire. If you don't have time, you don't have life. Time is life. So kung doon na kay time, ihatag sa Ginoo. Dili kay imong dali-dalion pag naa na para sa Ginoo, dali-dalion na to. Pirmi taga-apura basta naa sa Ginoo. Magdali. Pero tuwa ka sa imong gusto, bisa pa mabuntagan, may problema. Problemado na nga klase nga attitude. Have you given your time to the Lord? Mo na gitugutan nato mga kaigsunan that practice should be done in the church para ma-feel gyud sa mga matag-usa nga ang simbahan iya sa Ginoo ug diha nato buhaton tanan. Dili ta magdali-dali. How can you give your best if you do not practice? Di pa naminaw mo? O karon sunod ang David na sad. Kanusa man mo mag-final practice Domingo? Akong giingnan sa Timothy, no more practice on Sunday. Sunday, you should be ready. Dapat ready na. Kaybaw na rin ba mo, gihatag kaybaw naman mo daan on sa inyong presentation. Amen, youth? Ipakita na to nga niangay ta, naangayan ta ba? Sa buluhaton sa Ginoo. Time to share the gospel. Time to come to church. Time to read the Bible. Time to pray. Time. Importante kayo. Pangutana, kinsa may gagamit most of your time? Is it the Lord or you? Ina ko nga, pastor, lisura ihatag pastor o time. Kung maglisod pagkaghatag anong time, unsa pa may pwede nimong ihatag? Number 2, talent. Nakay talent? Ang uban mingon, wa ko'y talent. Ay ingon anak kay at least natagaan jud ka sa Ginoo bisag usa. Ang matagtao gitagaan sa Ginoo talent, nay 5, nay 2, nay 1. Depende kung sa inaan nimo. Ang pangutana, asa man nimo gihatag? May kay kamo sing-al dito sa gawas pero diri simbahan di ka? Tayo pa naminaw mo? May kay kamo pakita sa imong talent dito sa imong eskwelahan pero sa simbahan taguan nimo. You can give your talent to the Lord. Na opta kay bang kung sa inyong talent mo na sa young people atong gi-discover. Atong gihukasan ang ilahang mga
kaugalingon para makitaan mga kaigsuonan ang ilang talento. No, bisan pag talentuan na siya, at least talent gyapon. What if ikay nakadawat sa talent 5? Ihatag sa Ginoo. Not only that, what about this? May excuse good mo ani. Treasure. Treasure. According to Apostle Paul, ni siya wa mo gi-require sa Ginoo nga mohatag kanang wa nimo. Kung unsay naa nimo, start there with an honesty. Amen? Ni-income ka og 5 pesos with honesty. Ayaw kaulaw. Pilay iya sa Ginoo sa 5 pesos. Di ka kauli, ana. Nga mayon dahil ka nga, asyaro si Pastor, da ginutom pa kayo naglipay kita, nakapunit ang 5. Tanawag, iuli na nimo ang iyas Ginoo, ang sunod nimo makita ang Gis na. Di ba? Sunod nimo makita, iuli nimo ang 50 stabos, ang sunod nimo makita, 10 pesos na. Di piso na imuhang kuan. Imong tithes. Giuli gihapon nimo. Pero dapat kung muuli ka, ay tulisa ang Ginoo sa imong expression of love. Yung say, di haman ta mapakyas. Nakauli lagi ta, pero nanulis ta sa atong expression of love. Kaya kanang muuli og tithes niya, dili mo express sa iyang gugma. Kuha na imong bahay, no? Ginoo. What expression of love? Di ba? Ang uban po, magpakaroon ingnon nga love ang Ginoo, mo express silang gugma, pero gitulis sa tithes. Palablab, kadiha niya gitulis, man din na nimo. Mura nga anak nga, pahaghag niya, to as wallet na, to as bulsa, nagkuot. Nanguot niya itong kwarta. Dapat kompleto ang ato ang kuan ani, ato ang treasure. Iya man na sa Ginoo, giintrigo ra na sa ato mga kaigsunan. You need to be honest. He knows. He knows how much. He knows nga walay usa na to diri, nga why treasure. Wala ba na time? He knows na walay usa na to nga why talent. Kay kung mamugos yung ka, wa jud ko'y talent, pastor, basi kaon di ay. Tulog. Mo'y talent nimo, maayo kay ka ana, di ka mailhan nga natuog na day ka, ngano man nagbuka ang mata. Wala bisag unsa wag expression. Nangatawa na tanan pero ikaw seryoso gyapon, natuog na dito. Right? Lagi tayo talent tanan oy, treasure. Ay jud kong ing nangawa ta ana. Ay jud ko ing na. Look at Romans 12:1. What can we do with this? This is our duty. In God's Bible, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mata ato. It is our duty to give it to the Lord. Holy. Holy. Tibuok yun. Unsa man na klase. Holy, acceptable unto God. It should be a living sacrifice. Dili pakaaron ingnon nga hatag. Susugdi diha. Makita nimo how God will bless you. Mga igsoon. Number 2, give attendance to the reading of God's Word. Give attendance to the reading of God's Word. Ayaw dawa ang imong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Na, how many of you wa kay pakialam anang pagbasa sa Bible?
But each and every one of us give attendance to reading. Dapat mabasa kita. 1 Timothy chapter 4. Mora gini atong hinagiban mga igsoon nga di ta mapildi sa yawa. Tudluan nato sila sa pulong sa Ginoo, and in order that we could teach them the word of God, kita magpatudlo pud ta. Tanaw gingon diri sa verse number 13, till I come. Till I come. Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Till I come. Mao na nga di gyud nimo hunungan ang imong kaugalingon mga kaigsunan. Moabot ang panahon di nakakabasa. Moabot ang panahon kanang imong mata baga na kay nag-glasses. Unya diha pa ka kay maggara-gara nga hinduta gyud ta ibasa oy pero sa man ni akong mata oy magluha man ni oy sa dengwa pa na nagluha giunsa man na nimo. Ha? Giunsa man na nimo? Mo na maka-question po ko na mga ganahan kintahay bubasa pero akong mata magud dili na magud ko kaklaro o sa diha kaklaro pa ka. O kamo mga klaro pa kayo mo, wa pa mo yung mga glasses ba? Di ba? Nagbasa ba mo sa pulong sa Ginoo? By reading the Word of God is empowering you for the work of God. So that is why Christians who are not reading the Bible, you have no power to serve the Lord. And that is why di ka ma-included. Pero bisag sao pa nimo suksok mga kaigsunan nga gamiton ka ang Ginoo mohatag yung nag-discernment sa pastor nga di ka gamiton. Nga bisan sa atong mga sharing of devotional mailhan gyud kinsay nay unod. Mailhan gyud kinsay nay unod. Mailhan gyud kinsay shallow. Di ba? Mga shallow. Kay personal reading. Ang imong pagsimba mahimo siyang pointless if you are not preparing yourself by reading it personally. Kanang pagbasa nimo sa Bible nga naa intentional gyud ang imong pagbasa sa Bible to learn. Dili lang kay to meet a requirement. So, luwas naman kita. Nidawat mo tas Ginoo. Niya, nagpabaptize naman ta. Sa ako man, requirement man eh. Basa ta, oy. Basa ta, kay buhan, inig pangutanan ni Pastor ba, di kay ta guilty. Kay nagbasa gyud ta. Posible, di ka guilty sa atubangan sa imong pastor. Pero sa atubangan sa Ginoo, perting guiltyhan nimo. Kay wa gyud siya ni istorya nimo. Ilhanan nga wan istorya ang Ginoo nimo wa kay ika-share. Sa may share nimo wa magkaingnas Ginoo. Mao na nga kay mo share man gyud para kuan i-share gyud kinahanglan na para ingnotan apo tay devotional ba. Mangandam tadaan. Yo mo juga kabunot perti nang bahawa sa imong giandam. Pagtarong oy. Give attendance to reading. Number 3, sa payato i-give. Give earnest heed to what we have heard. Give earnest heed to what we have heard. So sa may mo nadunggan, when you come to church, na ba kayo nadunggan? When you listen to a preaching, sa ato naman tayo online, nag-review ka, na kay nadunggan, paminaw gyud. Paminaw gyud. Importante kaya maminaw to, Hebrews chapter 2 verse number 1. Hebrews chapter 2 verse number 1. The Bible says, therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Kana man di ka minaw, kamantay mo kanana kay kastorya, unya pagkahuman na siya na istorya, unya unsa may imo ka unahuna ato akong giingon nimo, tapa unsa to imong giingon na slip. Nga naman wa ka na minaw tarong. Naputol ang connection sa imong pagpaminaw. No, maybe you are thinking of something else or maybe naay mas gipaminaw, mas gitagaan nimong pansin sa imong dunggan.
You know? Kaya na usa magtanaw ka og kanang salida, for example, unya pagkauman na ay murag interesting dito ba niya, murag nagtanaw ka diri pero ang imong dunggan to dito. Pwede ba na? Labi gikan ka sa pagkamarites. Ang marites, di man na mo tanaw. Maminaw, niya palala ba? May kay ka ana. Di ba? So, maslip kung di ka maminaw tarong. Sayang kayo, naglingkod na kadiha. Nya, wadyo kinasabtan. Muna eksamon, kinsa kay makatubag, no? Kung eksamon tanan ba? Every time nga naay simba, unya pagkauman, sige na kagkasiro, di na kang balik. Kaya di man jud katubag. Diba, di unsam din mo pagpaminaw di ay. Nang kuan nga na-discussion niya pagkauman. Unsa may inyong ikasulti sa atong gidiscuss without reading your notes? Muli ligid oy. Without reading your notes, kanang pinaminawan nimo ba? Kaya maminaw ka. Sa estudyante pabitaw ko, kay bawo naman mo na ko, di kay ko tighilig o ka nang kopyahon yung tanan ba? Ako na sabto niya, nara ko yung mga keynote ba? Keynote. Dili ka nang kinuot nga. Nara ko yung mga kuan. Inig exam, dili yun exactly kung unsay gisulti sa teacher, pero na ako'y tubag. Karon, exchange your papers, rungan man. Kaya akong classmate, piting brighta sa notebook. Gimemorya unsay gitudlo sa teacher. Ang ako, kaya ako masabton. So lahi akong words nga ibutang, iya mangrungan, reklamo ko sa teacher. Una akong kinabuhi, magsingin lang ato, ma'am, girungan lagi ni mamo. Sada, sa man na, di man ko na maoy nasa notes, ma'am, basa sa teacher. O prayer man eh. So chikan. That's how I survive. I need to fight for my right. Kapuyan ng kukuha na mas maipasabto ni mo. Labi na sa pulong sa Ginoo, sabtag yun. Kaya nga exam ani, dili ka ingnon dito sa gawas mga kaigsunan, get your kanang pen and paper. Actual kinabuhi mga kaigsunan ang exam. Ang Bible is an actual ni kinabuhi maguni siya. Dili ka eksamon nito sa gawas nga pinaagi sa written. I-actual ka niya, pila ka buk na kasi kahagbong be. Kay wa ka namin og tarong. Balik gihapon ka sa imuhang kaugalingon. Dili ka kadagan pirmi ba? Tempa usa may gingos Bible aning nga sitwasyon. Di ba? Giaway ka usa may gingos Bible ani. Unya ang imong unod ra ba kay di ra ba gyud na magpautang. Musukol man kita. Di ba? Pero kung pirmi ka mo balik unsa may ingos Bible. Usahay masipyat ta oy madata sa atong unod. Pero mga kaigsunan, have the moment of silence and talk to the Lord. Bisan pa in the middle of war. Nag-away mo, you pause, just have a moment of silence. Bahala nagyaw-yaw na sila, nagsige na sila og suko, ikaw mag-silent lang sa kauniya. Talk to the Lord, Lord, I need your assistance. Help me to remember every words that I have studied according or regarding ani nga situation. Ang trabaho sa Holy Spirit is to remind you. Not only to teach you, but to remind you kung unsa na iyang gitudlo nimo. Natay power nga ingon ana. Pero sa man nato na paggamit mga kaigsunan kung you did not give kanang earnest heed. Lahi mo ng earnest heed good kay naminaw ka nga naay pagsabot. Di kay naminaw ka nga blanco, murag kag nakasyabo. Kita mo ng taong nakasyabo, murag naminaw, wadi ay.
Give an earnest heed. Earnest heed to what we have heard. Importante kay na, kay maunay hinungdan mga kaigsunan, nga makuan gyud nato, makagunit gyud ta ba? Nga naa gyud sa ato ang kanang knowledge gyud sa cabinet sa atong mind. Naa gyud natago gyud sa cabinet ba? Then every time that the Holy Spirit will remind you, mangukab na siya dito sa imong personal cabinet, o dara oh. Yari ipasilak dito. May numduman day nimo. Mao di ay. Unya pag pangukab na dito sa Holy Spirit sa manay mong ginisud ning iyang mga cabinet, uy, blanco man eh. Blanco. Okay, pang-ablihan na sa Holy Spirit ng inyong cabinet diha sa brain. Naabaka nay sud. Earnest heed. Importante kayo. Can you give that? Diba? It's a choice. It's a choice whether you give your earnest heed or not. Imo na na. Give attendance to reading. Ikaw say mo decide, ana. It's a choice. Number 4. Give ourselves continually to prayer. Again, it's a choice. It's either you will pray or not, but we can give ourselves continually to prayer. Acts chapter 6. Ang uban, dili kahatag ani. Acts chapter 6. Kano sa mata mo ampo? Kada Sabado ra ba? Every day. Continually, mga kaigsunan. Verse number 4. The Bible says, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the Word. Kaya niabot sa panahon nila nga, pagkadaghana nag-concern sa mga widows. Daghan na kay concern nga nanay wa na atiman ang widow sa Christians, wa na naatiman. So ang mga apostoles di sila nga dili pwede nga pakgangon ta sa pagampo. So they assign somebody. Sa ato sad kinabuhi, basig puno na kay ka ba sa mga concerns. Try to delegate some of those so that you could pray. So that you could give yourselves continually to prayer. Ang pinakapait gyud nga kinabuhi, no? Busy na gyud kay ka nga di nakakasturya sa Ginoo. Pwede ba na mahitabo? Yes. Pwede gyud na mahitabo sa pamilya. Busy na kay ikaw, wala kay istorya-istorya sa imong asawa. Nakalimot na kay ka unsay tingog sa imong asawa, unsay decibel sa tingog sa imong asawa. Wala ka kadungog ba? Nakalimot na ka. Umano din tingog sa kong asawa di ay. Nga naman, wala kay istorya niya. Di ba? Try to communicate. Communication maguning prayer. Wanna give yourselves continually to communicate the Lord. Muna importante kaya na mga kaigsunan, di yun na ni mo angay putlon. Oh, give that. And lastly, give thanks for everything. Give thanks for everything. Dili kay magpasalamat ra kag nanugab na. Samtang ni kaon pa, wadyo ka kauyon sa sudan, wag kay pasalamat. At least nakatugab. Nya diha pa kaningon. Thank you, Lord. Paita nimo. 1 Thessalonians 5:18, klaro kayong gingon sa Bible dire. Wala kay pilion. 1 Thessalonians 5:18. Unsa may angay natong pasalamat ingon sa Bible mga kaigsunan? In 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Alright? Now, ato ning sabton og ayo. Naay mga pangitabo sa kinabuhi nga wa ka kauyon. Apan ang wa nimo masabti gi-allow sa Ginoo concerning you. Nga kung dili na i-allow sa Ginoo sa imong kinabuhi, you may not understand your life. Sometimes nahitabo na sa imong kinabuhi tungod sa imuhang kadanghag sa kinabuhi. Because of your wrong choices,
naangkon nimo na. Pero ang Ginoo mo intervene mga igsoon when you pray, mo intervene siya sa imong kinabuhi. Then tagaan kaniya og mga solusyon. Amen? Then give thanks to the Lord. Kaya ba ka, kung mapasalamaton ka mga kaigsunan, bati or nindot, mapuslanon sa imong kinabuhi. Bati o nindot. Dito sa kanang pagpanday, dili gyud na nimo ma-perfect o nga ang tanang kahoy imong gipalit, tulid. Nagi na hiwi. Pero pasalamat ka nga nahihiwi. Nga naman, nagi panahon nga mamutol kag pino, parang imong ikuan. Imong bangil-bangil ba? O karon kasakit na naputlo ni mo tulid kay kahoy. Saya nga ani, wag gihiwi diha. Are you listening? It will help you. Nga ma-peaceful ka sa imong pagpanday. Unang pasalamat ka na, sometimes hiwi sa atong kinabuhi. Gamita to nga damba, gamita to siya nga tukod, gamita to siya nga mahimong saklay mga kaigsunan so that you could continue. So may kapasalamat kita sa tanang bahin sa kinabuhi. Dili ka kanan ang nindot imong pasalamatan. Makapasalamat ka sa tanan kay mo man nagkabubuton sa Ginoo. For this is the will of God. Kabubuton sa Ginoo. Ang uban nato mga kaigsunan, arita sa trabaho kay ari man ni kasagaran. Kamo mamina mo diri, pa-agree mo nako, pero sige mo pang-apply trabaho. Minay mo nga, mamatay ta pastor ko atay trabaho oy. Mamatay jud ka di ka magsugod panginabuhi diha nga dili trabaho. Kano sa man ka magsugod? Magsugod ka og piniritong saging, kada buntag, magprito saging ka or kada hapon, so libre ka ikabuntag. Maka-disciple ka. Di ba? Labi naamoy neutralize nga kaldero. Oh. Luto na yung kag lugaw or binignit. Part of the day. Every morning. Lugaw ka, binignit ka, neutralize sa imong kaldero, lamia sa imong lugaw, lamia sa imong binignit. Tarungan na pong luto po. Ayaw ihatag tanan dito sa kaldero ang basol. Kay hasta lugaw way lami imong luto na unsa ka na sa pud na nimo oy pagkat-on pud oy. Ag kana imong linuto balibaran gyud sa iro, dako kay kag problema. Iro na gud na ni balibad pa. Nga matingala pa ka ang mga tao, wa man ganahi sa ako ang luto, oy. Iro gani, wa ni kaon, kana pantaw. Wa mo kay ba mga kaigsunan, kadako ang ginansya anang lugaw og kuan, nya mailado ka, kanang lugaw ni kuan, lami kay na, mag-atang jud kuan ay kabuntag. Ang dako ra nimo puhunan na kaldero. Kung gusto ka nga maglampos, ay try ko ninyo, kamong naay mga ingonan ng kaldero, kay samsi mo pangitag trabaho, lupigo na lugaw ng inyong sweldo. Mo bitaw na ka ng mga negosyo nga pataka lag presyo, unsa isulti nila? Tubong lugaw, nya di ka may negosyo og lugaw? Nga mao man nagikuhaan nila kanang sayings. Grabe sa nimo mo presyo tubong lugaw man. Di sa ato pa, dako gid ni ginansya ning lugaw. Kaya ang usa ka kinumo nga bugas, usa ka kinumo. Kasi tawag ana, usa ka hakop. No? Nga lugaw, pila na kabuk makakauna na. Tubong lugaw. Lami kayo imong lugaw kay no try is good. Oy try gud ninyo kay sige mo pangitag trabaho, sigdag folder. Kung asa ang kanang unya pagkahuman nakatrabaho lagi ka pero di nakakasimba. Di ba? Pagkanindutas kinabuhi kung kasabot ka unsaon mo paggamit. Pero sugdi unsa may naani mo karon, pasalamati ang Ginoo na.
Unya sila nagpasalamat ka sa Ginoo, Lord, mao man ning naa sa ako karon, mao ni imo kabuuton nga naangkon ako karon. Lord, please help me unsaon ni nako pagpalambo. Because when God gave talents to different people, 1 talent, 2 talents, and 5 talents, wag gid siya nalipay sa katong 1 talent kay gitaguan ra niya. Nalipay siya atong ni-produce, pero mas nalipay siya sa mas daghag gi-produce. So ang Ginoo muboto sa kugihan. Mas panalanginan niyang kugihan. Amen? So, masingnan na nakunahuna ninyo. Lumaninda na taglugaw. Istudyohi sa gayo. Kay basig inyo kung balikan o niya, Pastor! Ha? Kinanglan na sa kay investment ba? Pakanay mo silingan, libre. Kumigo na, kalami ba ani? Sunod, palit na mo. Magnegosyo ko ana. Pero inigpanghatag ni mo sa imong silingan, huwag kayo naingon lami, ani, ayaw sa pagnegosyo. Remaster it. Unya karon nagdana sa ka, pagbalik, kanag silingan, nako'y lugaw, atulan na dito. Tanawa, kung namaligya ka, di, wa na imong lugaw, panos. Nga naman, wa ka nakauyo na to sa una, ako biya nag-revise. Oh, version 2 na biya ni. Naka-realize magug ko nga wa toy lami ba mo na akong gi-utro na ko unya kan ni lami na ni. O tilawi. Di lagi ko ay imong iro na lang ha. Tanaway niglakaw ni mo abugo na yung iro. Libre na guna. Di ba? Kinanglan kuan ka kanang driven ka ba? Kaysa magpapriso lang ka. You cannot give your time and they will consume your talent and they will control your treasure. So you cannot give it to the Lord wholly. Amen? Pero sugdin ng 5 mga kaigsunan. Sugdin ng 5. So what could we give? Ha? Unsay pwede na to ihatag sa Ginoo? Ourselves. Holy. So natay time, talent, and treasure. So sunod, pwede na ito ihatag. Reading. Give attendance to reading. Unsa pa? Give an earnest heed. No, naa kay madunggan mensahe. Sunod. Give yourself continually to prayer. And lastly, give thanks for everything. Giaway ka, thank you, Lord. It will strengthen me. Amen? Gilamano ka, gipakpakan ka, thank you, Lord, for using me. Giilad ka, thank you, Lord. Because sila ray luoy, ako imo kong i-increase. Di kay yaw-yaw din ka, buhay lami ang pangitabo sa kinabuhi. Amen? Nadugay mensahe ni Pastor. Lord, pamove sunod. Nalain man. Pasalamat kita sa Ginoo. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning, ganahan kay ko na, concerning you. It is for you. Amen? So, ayaw dyo kong ingna nga, dili ka pwede kahatag. Nabay usa na to, makaingon nga, exempted dyo ko ng hatag, oy, kaya wadyo ko ikahatag. Sugdi kung asay na animo. Sugdi. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening.
this afternoon. Thank you, Lord, for giving us another message about giving. Thank you so much, O God, for allowing us to understand your message. I pray, Lord, and commit to you your people as they come to the altar this afternoon. To bless their heart, O God. Nga dili gud pwede nga dili sila makahatag nimo. Help them, O God, just like the church in Macedonia. Before they give their treasure, ila usa gihatag ang ilang kaugalingon nimo. Holy. And help us, O God, to be reminded always that it is our reasonable service nga ihatag namo among kaugalingon as a living sacrifice, holy and acceptable. And it can only be done if we give ourselves in reading the Bible and in praying and in listening, and to be grateful in everything that you allowed to happen sa among kinabuhi. Lord, in this invitation, I pray that you will bless your people to come with a pure heart, O God. Help them to fellowship with you, to pray to you, O God. There is an altar. And I pray, Lord, that they will do it for your glory and honor. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Karon, istorya ka sa Ginoo.